Ciao raga! Kumusta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Totoo kaya na mayroong bagong darating na rika-rika para doon sa Karta Dedicata Ate na natanggap last year noong 2024. Ano ang dapat na gagawin? Baka nabalitaan mo na o baka naman gusto mo na malinawan tungkol doon sa bagong bonus espesa ngayong 2025 na yan ay ine-expect na 500 euros. Kasi nga, gaya ng ating nabanggit na dati, ngayong 2025 ay mayroon ulit na ipamimigay na ganyan. Ang tanong lang ay, kailan ganyan magsisimula? Alamin natin ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! Itong nakalipas na May 1, 2025 ay natapos na yung kanilang ginawa na kontrolo para doon sa allotted na budget para sa Karta Dedicata Ate na ipinimigay nila noong 2024, noong nakalipas na taon. Kailangan kasi na kontrolin iyan para malaman kung lahat ganong pondo ay naipabigay o baka naman meron pang natira kasi kailangan na kung halimbawa merong natira ay yan ay maipamigay pa rin. Okay? Kasi, merong mga cases na kaya may natitira pa na pondo ay dahil mayroong iba, yung mga beneficiaries na iba, for whatever reason ay hindi nila naubos yung laman noong kanilang karta, yung 500 euros. Pero alam naman natin na yan ay mababala ang yung possibility. Kasi kung ikaw ay nakatanggap, ay most likely ginamit mong lahat yung laman noon. Meron din cases na yung iba ay hindi na-retiro. Yung ibang mga beneficiaries, although sila ay entitled, pero yung karta ay hindi nila na-retiro doon sa posta. O kaya naman ay doon sa kanilang komune de residenza. Kaya hindi nagamit yung laman na nandoon. Meron din possibility na kulang yung beneficiaries na inilabas doon sa o yung nakasama doon sa graduatorya na inilabas ng komune. Hindi ka ang komune naglalabas ng graduatorya. Okay, nung mga beneficiaries, maaari na kulang yung kanilang inilabas. Kaya meron na pondo na natira, merong labis. Kung ano man ang nangyari, okay, kung ano man ang posibleng nangyari, basta yan ay i-verify na maigi. At kailangan na malaman kung meron pa bang natira sa pondo o wala. Kung sakali na meron pang natira sa pondo, ay kailangan na maipamigay yun o kailangan yon na magamit para dyan sa Karta Dedicata Ate. Kaya dalawa ang posibleng gawing hakbang ng gobyerno kung sakali na mayroon ngang natira doon sa pondo. Una ay magbibigay ng additional na rika-rika. Okay? O kaya naman, sa madaling salita ay lalagyan ulit ng laman yung mga karta na natanggap noong isang taon. Kung ikaw ay kasama diyan noong 2024, maaari na lalagyan ulit yan ng laman kung sakali na may natirang pondo. If ever na yan ay gagawin, ay hindi pa alam kung magkano yung bagong rika-rika. At saka kung lahat noong mga nabigyan dati noong 2024 ay mabibigyan din ng rika-rika kung halimbawang meron. At saka hindi pa rin natin alam kung kailan. Okay? Ang isa pang posibleng gawin doon sa natitirang pondo kung sakali na meron man ay idadagdag iyan doon sa pondo na ipapamigay doon sa Karta Dedicata Ate para sa taon ngayon, ngayong 2025. Kung ano man ang maging desisyon nila ay ang ipinapayo doon sa mga holder na ng Karta Dedicata Ate ay huwag itatapon yung karta na nasa sa iyo para kung sakali na magbigay nga ulit sila ng rika-rika, ay di magagamit mo pa yun sa iyo. Okay? Pagdating naman sa bonus espesa or Karta Dedicata Ate ngayong 2025, dahil meron din yan this year, kailangan pa na maghintay. Okay? Tiyaga pa ng paghihintay kasi wala pa silang inilalabas na dekreto at watibo para diyan sa Karta Dedicata Ate ngayong 2025. Kaya wala po tayong details, hindi pa natin alam kung kailan magsisimula, kung magkano. Pero for sure ay mamimigay sila. Kailangan lang nating hintayin yung kanilang susunod na magiging announcement. Ulitin lang natin na ang Karta Dedicata Ate, yan ay hindi na kailangan pa na applyan dahil automatic na ang
Comune di Residenza, sila ang pumipili ng mga beneficiaries at sila rin ang nagko-communicate doon sa mga bibigyan nila. Ang kailangan lamang ay dapat na mayroong IZE na hanggang 15,000 euros or mas mababa diyan. Tandaan din na mayroong priority. Okay? Priority yung mga pamilya na mayroong almeno 3 yung komponente doon sa pamilya at kailangan ay mayroong filii minori na kariko. Dapat din na kahit na sino doon sa member ng nucleo familiare ay walang nakakatanggap ng asenyo di inklusione. Wala ring nakakatanggap ng NASPI o kaya ay DISCOL at wala ring nakakatanggap dapat ng karta acquisti. At ang panghuli ay wala dapat nakakatanggap ng Cassa Integrazione. Samantalang pwede naman na makatanggap ng Carta Dedicata Ate habang nakakatanggap ng Asenyo Unico per Figlio o kaya naman ay ng pensione. As expected ay 500 euros pa rin ang matatanggap o ilalaman doon sa Carta Dedicata Ate ngayong 2025. Pero malalaman natin kung yan nga ngayong amount, kung kailan, okay? At kung kailan pwedeng gamitin, depende doon sa ilalabas nila yung hinihintay natin na dekreto attuativo. Kaya raga, maghintay muna tayo ha, abangers muna. Hayaan mo, babalitaan ulit kita. Salamat sa panonood mo, salamat sa pagtitiwala mo, sana ma-share mo rin sa iba. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!